Yes, nagpa-interview nga itong si Priscilla Meireles. Doon inamin niya na umalis na siya sa tahanan nila ni John Estrada. It's been a while, sabi niya. Sarado na yung tindahan. Pinaghandaan na, tapos na. Kasi pumasok na siya. Ano siya, housemate talaga siya. Housemate regular. Pang-abot kami, nakagano siya. Pero syempre, di ba, halimbawa matagal sila sa loob ng bahay ni Kuya, kailangan niya talaga gawin yun kasi Gawin yun. tutubo ulit Oo. siya. Pero hindi naman niya sinasabing direkta na pero sabi niya, as a father, nauunawaan daw niya yung pinagdaanan. Kung natinamaan ka pala or kung nasaktan ka physically, bakit daw hindi pinapulis? Mga Marites! Blessed Holy Monday po sa inyo lahat, mga Marites. Kahit ito, tuloy pa rin tayo, mga Marites. Dahil alam kong inip na kayo para pakinggan ang mga latest. Dahil kumpleto na naman ang Fab 4, di ba? Bago ang lahat, bati muna ako good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Grabe, Holy Monday! Ang saya-saya! Pero syempre, nagpapasalamat po kami muna sa ating mga Marites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa natin mga showbiz-related content. Siyempre mga Marites, maiinit po ang chikahan natin this week. Ang Lunes po. Kaya simulan na natin ang isang linggong Chismis! Nagmamadali. Hindi naman. Di ba? Kasi alam niyo na, kayong dalawa pareho may pamaypaya. Kami, wala ni Rose, wala. Kasi matiising kayo. Oo, Kami di ni ba? Ambet hindi. Humihiram ako. Hindi, tsaka nadadamay ka naman. Ito, di ba? nadadamay ka rin. Di ba? Ayan na. Sanay ako sa hirap. Wow! May masabi na. Ako hindi, pag sa initan, walang Ako mangyayari. din. Walang mahirap. Kaya last week na mainit. Ito, di ba busy yan last week? Bumaba namin, buy siya ng ice drop. Ay, oo Ayun, ba? ay, may tayo ulit. Sige ba? Ah. Okay. Ito, diretso tayo mga Martes. Ito, Priscilla Meireles. Inaming umalis na sa bahay ni John Estrada, Mr. Fu. Yes, nagpa-interview nabalitaan namin to. nga itong si Priscilla Meireles at sinabi niya dun sa interview, wait, sino nga nag-interview? Karen Davila ba? Naku, parang nawala ako. But anyway, Parang hindi. basta nagpa-interview siya. Okay, yun, Nagpa-interview at least, siya. diba? Hindi alam ng mga Marites yun kung kanina nagpa-interview, pero alam ko Ako hindi ko napanood yung interview na sinasabi Ano, mo. ano? Basta ko lang. Karen daw. Oo, tama ako. Hindi kasi naisip ko si OG Diaz, pero iba yung kay OG Diaz dahil marami yung kay OG. Pero hindi, yung kay Priscilla Meireles, si Karen Davila. O yan, confirm. Hindi, nagpa-interview siya at doon inamin niya na umalis na siya sa tahanan nila ni John Estrada kasama ang kanilang anak. Kailan daw? Hindi niya sinabi. It's been a while, sabi niya. Tapos, okay naman daw sila ni John at si John nga daw exert pa ng effort para magkaayos pa sila. Pero para kay Priscilla, close book na daw. Ay, Alam naman daw may niya. pa-close na rin. Alam daw niya na mahal siya Sarado ni... na yung tindahan. Oo, sarado na ang tindahan ni Aling Tasing. Hindi, alam naman daw niya na mahal siya ni John, pero meron siyang statement, pero parang hindi daw yun yung love na deserve niya. Yan na naman ang sabi ni Priscilla. Tapos, yun, natutuwa naman daw siya kay John kasi nga nag-exert ng effort pero nga close book na daw, closed door na. At hindi naman daw nakakalimot si John na magbigay ng sustento para sa kanilang anak. Pero bago daw niya ito pinagdesisyonan, sabi ni Priscilla, na siya daw ay emotionally and financially ready bago niya to ginawa. Kasi parang enough na nga daw. Pero in fairness,
wala siyang, kasi di ba dati natatandaan yung pag nagpo-post siya, galit siya kay John, ganyan. Pero dun sa interview, naging malumanay siyang nagsalita at sinabi nga niya na nagpapasalamat pa rin siya kay John, alam niya minahal siya, yun nga lang daw, closed book na, closed door na. Baka yung mga stages of emotion, correct. napagdaanan na niya. True. So, Very Donna Summer tsaka Barbara Streisand ba? Enough is Enough enough. is enough. Oo. Sino ba kumanta ng Enough is Enough? Silang dalawa. Silang dalawa. Si Donna. Sumayaw ka, di ba? Enough is enough is enough. Duet ba sila doon? Yes. Okay, go. Yun lang. So, abangan natin kung anong magiging ganap kay Priscilla. Kaya siguro din siya, papayat siya. Parang close. Parang Sabi nga, close kami. parang pag umalis na pag umalis na sinarado niya ng pinto, done. Siguro napagod Bubuksan na ng siya. bintana. Wala na, tama na yun sa trabaho. Alam mo, napagod na yan. Maraming Pagod na, ganon. yes. Yung feel ko tama yung sabi niya eh. Alam niyang mahal siya ni John, pero siguro si John, meron pa rin siyang hindi ma-give up kasi. Siguro. Hindi, sinabi niya, John daw is so friendly, so ganyan na. Ganun na yung statement niya. So landi. Ayun na. Di ba? May ganun yung term na very friendly, very daw. Yung pag hindi na niya masyadong, yung parang siniraan na babae na, wala na siya mga Friendly ganon. na. Friendly na yung term. Ganun. Pero as wife, syempre ang dapat una mong ma-secure, faithful. Meron pa bang faithful na lalaki? Meron naman meron siguro. naman, grabe Meron ka naman siguro. naman. May siguro. Meron naman. Eh, si Rosso na Hindi ko masabi. Ay, grabe. Grabe. Ano? Napaka-honest ko, di ba? Grabe, hindi ko kinaya. Ngayon, baka ngayon hindi na binder. So, kaya hindi ko na masagot na may faithful, May faithful pa ba? 100%. Kasi kung sa the whole journey, faithful, pwede ko sabihin, meron pa. So may pinagdaanan din. Oh, been there. Na-experience. O na niya gawin uli. Or, Nanuno nila. Hello po. Ito. Mamaya na may pakulay. Mamaya na para sabay-sabay. May pakulay si Rizal Malyares. 1.99 kala ko pounds. reset na. May pakulay. Ito. Okay. Sige, diretso naman natin kay Cheryl Manabat. Pinaghahandaan ng pagpasok sa Pinoy Big Brother. Pinaghandaan na. Tapos Pinaghandaan na ba? Kasi pumasok na siya. Pumasok na ba? Hindi ko siya halata. Hindi kasi na-evict na nga itong si Nakira at saka isa pang girl. Charlie daw, sabi ni... Charlie ba yun? ba? Charlie Charlie Fleming. Fleming. O yun, si Fleming. saka si Kira Sila yung latest Ballinger. na evictees. Pag nakasalubong mo ba si Charlie sa labas, makikilala mo. I'm sure hindi siya. Hindi siya. Ako hindi ko rin Ako makikilala. makikilala. Pero nakakaloka lang puro girls sa Navy. Oo, di ba? At Mayaman ng mga akla. At sobrang naaaliw ngayon. Although ang pumasok naman na dalawa, Babae. si Sino ano ba nga, yun? si Si Shubi. Oo. Shubi. At saka itong si ano, si Del Sayo. Rosario? Hindi. Entrata yata. Chuvy ng Cebu. Ayan. Entrata yata. Jamie daw yan. Oo, yan. Tapos, Nag-host-host. So wait, so parang effect pala, isang ABS laging ganon? Isang ABS, magka-partner isang lagi. GR. So anyway, sinabi kong pinaghandaan kasi nakakaloka to. Nakita Ang ginawa niya. Mga 2 weeks ago, nung nagpunta kami sa amin, alam mo naman, classmate ko din yan. Doon sa clinic. talaga? So yung nagpapatanggal ng mga buhok sa kilikili. Nagpa-wax ng kilikili. Pawak sa kilikili, nagpakinis sa Talaga Yun ang ibig sabihin inaya. na nagpinaghandaan niya. Kasi sabi niya nga, sabi niya yung type sa akin, ano pa po, off the record pa po kuya, pero malamang papasok po ako. Sabi ko, obvious ba yung pinaghandaan na niya? Kaya sinabi pinaghandaan kasi ready naman daw siya. Posibleng may mga pasabog din siyang gawin dun sa loob. Hindi Kasi siya, housemate talaga siya. housemate regular. Silang dalawa. Hindi naman nagpabawas ng boobs. Kasi Hindi pa. Hindi pa. Pero pinaplano niya yan before. Wag muna ngayon, Pero sa bahay natawa lang pa. talaga ako kasi nung nagpang-abot kami, nakagano siya. Pero syempre, di ba, sa tagal, halimbawa, matagal sila sa loob ng bahay ni Kuya, kailangan niya talaga gawin yun kasi Gawin yun. tutubo ulit Oo, siya. kahit ilang weeks lang siguro or Oo, ano. tutubo na. So anyway, yun ang pinaganda. Tapos yun na nga, happy ngayon ng mga kaaklan kasi halos everyday, ito mga gwapong hunks na mga housemate, talagang Pahubad ng pahubad. Kasi summer, mainit. justified, Ay, di ba? kaya. Tapos may mga pabakat-bakat. Oo, yun talaga. Pero na marami nang naano, kung dati daw green flag daw itong si Dustin, ngayon red flag na. Oo, Kasi kung ngayon sino-sino parang nang inaaway. Oo, Di ba? Kahit nga si yung Korean, naghubad din. Oo! Ay, Pero- jeez. Grabe. Grabe naman yung pag-aon nito.
to? Hindi kasi, Di ba guess ano lang pala siya doon? Yan, yung sa ano sa Kim Jisoo? Yan. Oo, yun. Wala naman kung magubad. Pumasok siya, tapos pero guest, parang celebrity guest lang ba siya? Pero lumabas na. Pero nakakatawa kasi doon, siniship sila ni Clarice de Guzman. Yes. Si Kim Jisoo? Oo. Tuwan-tuwa si Clarice doon sa katawan, sa ganyan. Sabi, ano ba Clarice, di ba ka-out mo lang? Eto ka. Tsaka si Sanya pala pumasok din. As guest, housemate. Pero lumabas na. Ang natin naman ramdaman. Yung kasi Michelle din, tagal na. Hindi si Michelle medyo kahit pa paano Medyo naramdaman. matagal-tagal pa eh. Kasi si Ivana. ABS-CBN ball pa. Si Ivana naramdaman. Anyway. Abangan natin. So, abangan natin ang mga pasabog nito ni Shuvi at saka ni Cyril. So walang lalaking naaalis as of Wala now? ka mayayaman Wala ng mga pa. akla. Kaya nga sa'yo ng mga akla. Nang nagsisave yung mga Hindi kaya sila So, din? naramdaman ni Kuya na maraming nanonood ng mga Siyempre, ganun dahil sinisiba ang mga that's, lalaki. oo. Iba na nga raw ibig sabihin ng PBB. Ano na? Wag na. Sabihin na! Hindi. Bastos daw. Pinoy Big Juke. Hindi na. Pinoy Big Ball? Hindi. Hindi yun. B as in, wag yun na. Anyway, ito na. Pinoy Big. Ito yung mga... Tagalog. Ito, tingnan natin ito. Oo. Mainit na balita ito. Yung tungkol kay Lynn Alcantara at Kobe Paras for endorsement lang nga ba? Unahin muna natin to. Meron, sa akin muna to, PhD mamaya yung kasunod niyang balita tungkol sa Kobe and kay Lynn. Ito nga, kumalat po ito yung balitang hiwalay na si Kobe at kay Lynn kasi parang natigil yung mga posting nila. Kaya yung mga followers nila, yung mga sumusubaybay sa kanila, pati nga itong si Glenn Gorgondola na talagang documented yung kanyang mga yung advocacy nila sa Bicol, sa mga pag nandito sila, kinukuha na ni Glenn yun, kaya nga wala naman. Ayun. Hindi kaya nabalita si ko Glenn na- ay paras din? Ha? Hindi. Alcantara siya. Glenn Alcantara, bagay. O, go. Hindi, ito nga. Ito na nga. Hindi sila nagsasalita. Pero, sabi nga nila, nabalitaan ko na kaya hindi sila nagsasalita dahil daw sa endorsement nila. Meron silang mga endorsement together. Ayun. Pero, kung makikita nyo, yung IG nila, parang, wala na yung mga, wala na yung mga pictures sila ron. Wala na yung Binura pictures, na. Wala na, burado na yung mga pictures nila. Both? Pati si Oo, Kobe and tinignan ko Kelly. yun eh. So, ano kaya yan? Gimmick ba yan? Hindi Or ko lang. may Tingnan something natin. ba? Yun lang ang balita ko nakuha, mga kamartes. Ito may balita naman ni PhD na fake news daw ang breakup. Yes. So ako naman, medyo convinced na nga sana ako nung una na baka nga break na. Kasi sanay naman na tayo, di ba? After being so passionately in love, Yes, biglang diba? out of the blue, ay, break na. Ganyan. Dahil lang sa nag-unfollow na sila or Oo, nagkabubura. pero in fairness naman, nagpo-follow pa rin sa isa't isa. Chinek ko rin ang kanilang mga IG. Lately kasi, more on mga solo post. There was a time, di ba? Parang hindi True. magkahiwalay, laging magkasama sa lahat ng Local mga and posting. abroad, di ba? So medyo parang iba nga. Tapos recently lang si Kailin, parang meron siyang pa-live na may pa-emote-emote. Sabi ko, ay, ano ba ito? Sige. Pero may tumawag sa akin. Sabi, hindi pala totoong break ang Kobe at saka ang Kailin. Sila pa rin daw. Sabi ko, true? Sabi ko, paano mo nalaman? Confirm? Sabi niya, oo. Sabi niya, si Benji mismo ang nagsabi. Sila sinabi, pa. oo. So, meaning, galing kay Benji to. Sila Benji pa. Paras, Pero that's- siguro naman, hindi naman sabihin siguro ni Benji na ganun ka-confirm na sila pa rin kung may something. O most likely, tinanong siguro ni Benji si Kobe na, hindi na ba kayo? Or pwede rin namang nakikita niya magkasama pa rin. Tayo lang ang hindi nakakakita or hindi lang sanay ngayon na hindi sila spotted palagi. Di ba? Dahil there was a time Siyempre, di ba? Parang hindi na nagkakahiwalay. Di ba yung trying to get to know each other, mga ni Kailin. Yes, hindi na nga mukhang trying to know. di kundi ba? Talagang no na. So anyway, yun nga raw. Yun ay as of this time, sila pa rin daw. Ayon kay Benji Paras na father ni Kobe. Ngayon, natin masabi, minsan kasi pag may mga ganyan mga
chika, well, Walang walang usok kapag walang apoy. Ano ba yun? Ay, Tama ba wala. yun? tama naman. Pero, Wala pa kung wala usok. so let's see kung saan papunta Walang ito. apoy kung walang So apoy. far, Baliktad. sila pa rin daw. Ayon sa Tatay. father of The bride. The Father of the father of the bride. groom. Ayan ni Dennis. Mamaya, marami natin pag-uusapan yan. Anyway, Eto. First crush ni Catherine Bernardo na si Dr. Kenneth Hizon nagpa-interview. Not just once, but several times. yeah, ako napanood ko pareho yung sa TV5 at saka yung kay MJ MJ Felipe. Felipe. Noong una, parang yung sa TV5, yung News 5, parang nasa cafe lang siya. Tapos mayroon lang nag-i-interview na hindi nagpakilala. Pero nasagot naman niya. Tapos kay MJ Felipe, ito studio na. Ayan. Yung sa TV5, siya ang pinuntahan, naka-remote yun. Naka-remote doon. Parang- Dito na siya nagpunta. Siya talaga napapunta sa studio. Oo. But anyway, basically, sinabi lang niya na nung una daw, nung nalaman niya, tinatag daw siya ng mga friends niya dahil nga nung binanggit ni Catherine yung pangalan na Kenneth o Ken. Kenneth. So sinabi niya na parang tinatag siya. Nung una daw, may duda pa raw siya na kung siya ba talaga yung pinag-uusapan. Hanggang sa na-verify nga, siya nga. Tapos, yun, nagkaroon daw siya ng, parang hindi raw niya matandaan kung hanggang kailan siya naging kaklase ni Catherine. Pero definitely nursery. Grade 2. O hanggang grade 2 Grade 2, daw. ah. Tapos, syempre, tinanong siya, kasi napanood ko yun sa News 5, tinanong siya kung ano bang impression niya kay Catherine noon. Maganda, syempre, bata pa lang si Catherine, maganda. Tapos, bright kid, sabi niya. Tapos, Masayahin. Tapos sabi niya, tinanong din siya dun sa taga News 5 kung sinabi ni Catherine na ikaw ang first crush, ikaw ba? Di syempre sasabihin niya, oo. Alam nga namang hindi. So, yun. So, instant celebrity ngayon si Doc. Yes. Lalo pat napapunta siya sa studio ng ABS. Bigla. To Effort. that level. Yun lang. So, siguro naman, kaya nga, kahit yung parents niya, lalo yung tatay niya, sumasagot sa mga Facebook Wow. posts, sumagot. Talaga? Tapos yung nanay niya, sinabihan daw siya ng nanay niya, anong opportunity na naman ito? Kaya sabi niya, sana daw, ayaw naman natin tawaging opportunista, di ba? But, open naman daw siya sa possibility na, kasi tinanong din siya doon sa interview kay MJ Felipe kung meron daw bagang mag-o-offer sa kanya ng mga programa na may kinalaman sa advocacy niya on health bilang doktor, ganyan-ganyan. Anak, mag-aartista na. Baka ipasok Malay mo. Baka ipasok sa bahay ni Kuya. Pero sinabi niya, open naman daw siya sa possibility. Kasi sabi niya, sana hindi lang ito pagsakay sa kung ano. Pagka ganyan, Oo. no? Dapat may commission si Catherine. Oo, kasi bigla Bakit talaga siya siyang... nag-open ng door? Yes. Hindi ba si Catherine, si Mami Min. Tapos may mga may mga dati silang kaklase no sa grade school nila na parang nagpaplano ng gano'n, may mga gano'n. Alam mo naman yung mga fans ni Catherine, no, ang bibilis. Siyempre. Sa anong probinsya nga? Nueva Ecija, Cabanatuan. Hindi, pero in fairness talaga dun sa mga netizens, sa mga fans, believe talaga ako sa inyo. di ba? Na talaga na pinpoint nyo kung sino yung Kenneth. Crush reveal lang yun. Lalo pat nalaman nila, 30 years old, single pa. Yung tatay Tama mismo ka rin na age niya, nag-confirm. Sabi niya, Wow. single pa po ang anak ko. Sabi niya doon sa Bongga. sinagot niya sa post Okay, sa dali nga niya, Facebook. di ba? Fairness. Sige. Well, Ayaw lang Wala ni Rose lang. ng papa. pero sana maging doktor na magaling na lang siya. Tama, di ba? Oo. Focus ka sa pagiging Oo. doktor. Kung may mga advocacy man na matitelevise Pwede or what, naman. fine. Pwede Diba? namang... Yung mga tulong-tulong, ganyan-ganyan. Hindi ko kakayanin yung biglang halimbawa may pelikula si Catherine, tapos biglang may cameo si Doktor doon. Bilang doktor. Pwede. Yan. O kaya passerby, yung mga Kung ganyan. ganyan nga, dapat may commission na si Catherine. Ako kay Mami Min ko ibibigay. Ako doon sa mga fans. Oo. Ay, ito mga Marites, malungkot na balita naman po ang babalita natin dahil ang showbiz industry nagluksa sa pagpanaw ni Pilita Corrales, ang Asia's Queen of Songs. Mamita Pilita. Mamita. Yes, condolences po. Sa edad na 85. 87. 87 ba? At wala pong sinabing dahilan kung ano yung kinamatay niya. Siguro old age na rin or what? Hindi, Kasi si may Bruce sakit meron, na di ba? siya eh. Di, Di ba? meron. Meron siyang karamdaman eh. He Nabi died ba? In her, natutulog. In Peacefully. her sleep. Oo. Hindi na rin Yung nagising. dahilan,
Yung dahilan lang kung, di ba, siyempre, baka may sakit na rin. Matanda na rin. Parang, parang may Diba? kinalaman sa Alzheimer's or something. Yung wala nang... Pero di ba nung wala nang huli niyang ano. birthday, parang may celebration pa, nandun si Jericho, si Eddie Gutierrez, yes. si Tita Annabel, sila, syempre, of course, sila Jackie Lou. Tapos ayos naman si Tita Pilita, although nakaupo lang siya Yes. all the time. Tapos sa mga post ni Janine, tuloy mo na ba? Go. Hindi, sige, yun lang naman. Oh. Dire-diretso na po natin balita Sige, kay sige. Tita Pilits dahil nga tong Janine Gutierrez at Jericho Rosales, may collab project for Pilita Corrales. Correct. Kasi nga 'di ba, every weekend since maging more than friends na itong si Echo at saka si Janine, laging naiimbita si Jericho sa mga weekend nila ni Mamita, dinadala Yes, niya. yes. Kaya parang na-introduce din niya ng maayos. And lately nga, 'di ba marami nagtataka doon sa ABS-CBN Ball na na solo lang na rumampa itong si Janine. So nakausap ko si Echo last time through ako Bicol kasi nag-ikot siya sa buong Bicol through his manager, nakalimutan ko pangalan, Karen. Whatever. Babae nga, Marie. Oo, nando doon na umikot nga sila pero binalita rin sa akin na sayang nga daw kasi parang yung collab project na lang iniisip. Kasi si Janine last year pa nag-announce na gagawa niya ng documentary movie itong kanyang si Mamita Pilita at ang gagawin niyang director itong si Baby Ruth Villarama, yung director Si Baby ni Ruth, Sunday yes. Queen, Sunday Beauty Queen. Sunday Beauty Queen na impress siya doon sa trabahong ganon. So nagre-research na sila. Nung pumasok sa eksena si Echo kasi nga naging sila, parang gusto na rin makipag-collab at di ba hilig din naman ni Jericho yung mga shoot na ganyan mga video. Kaya lang naunahan siya ng project na Quezon, kaya parang naitabi Quezon, muna. tabi muna. Nangyari itong ganito. Ang sabi, mukhang after dahil kinukunan na rin yata yung mga nangyayari sa weekend, everything, itutuloy na nila. O yung documentary film or movie about yung kung paano na chronicle ni Mamita Pilita yung since magsimula sa showbiz hanggang Siya rin tagurin ang siya. magpo-produce niyan. Yes, sila nga ni Jericho ang nag-collab ngayon as producer. Ito naman po, karugtong ng Pilita Corrales story natin. Jericho Rosales, very supportive, boyfriend kay Janine. At ang mga apo, aligaga sa wake. Yes. Yes, Yes. ikaw na ma'am. So nakuha ko ang info na to sa ating kaibigang Alan Jonet Oo. na present ever sa wake ni Mamita. Well, naman, kasi close naman si Alan sa mga apo. Kila Janine, kila Rica May, mga yan. So, first night pa lang, parang aliw na aliw siya kasi ang mga in charge, talagang ang purong aligaga daw ay yung mga apo. Sila Janine nga, sila Rica May, yung mga kapatid ni Janine, di ba? Yan. Si Diego ba yun? Diego. Sila Diego, Yeah. sila Jessica, yung mga yan. So, parang sila yung Asikaso lahat. Oo. Lahat-lahat. Ewan ko lang ngayong gabi. Ngayong gabi naman yata, second night, parang more on family. Family ang magbibigay ng mga eulogy, ng mga gano'n. Kasi sa first night, ang nagbigay, isa na nga si Martin Rivera. Pag siya na yata, si Pepe Herrera yata, parang may Sino? Pepe Herrera. Hindi, meron din siyang magandang post kasi nagkasama sila sa isang movie. Yata. Movie or series. Tapos, during break, nag-duet sila. Kumakanta rin si Pepe. Kumakanta rin si Pepe Herrera. Tapos, siya, sobrang tuwan-tuwa siya dun sa moment na yun. Ayun. Pinost niya yun. With Martin naman, syempre, sa mga hindi nakakaalam, may si siya. Mamita pala ang parang discoverer Ni Martin. Kasi Now, nga, aside from the fact na alam natin na there was some At time, na si Jackie Lou. at saka si Martin. Oo, parang distant relative sila. Oo, pero nagkaroon sila ng something, di ba? Relationship. Alam ko parang ang nung time na yun, Naging magjowa sila. may sinasabi pa nga na parang yun ang totga talaga ni Martin. Ganon. So, nagbigay ng eulogy si Martin at isa sa sinabi niya, siyempre kung paano niya nakilala si Mamita, yan na nag-open din sa kanya ng door. At tas parang sabi niya, may kinuwento siya na kung paano si Mamita, like siyempre, with him and Jackie Lou. Tapos sabi niya, pero kumbaga, mukha siyang stricta. Actually, mukha naman siya talagang Oo, stricta. Espanyol yan eh. Oo. Oo. Pero daw yan, soft pa rin. Yung Yes, malambing Kaya yan. Sabi daw niya, di ba Jericho, parang, I'm sure you should know. I'm sure you have experienced it. Parang ganon. So, yun. Tapos si Echo daw, all throughout, syempre, nandun. Laging Naalala Janine, yes. Yeah. So, parang,
at least si Tanggap Echo, na napakilala, no? oo, na ano ni Mamita. nakilala niya, nakasama pa niya si Yeah. Mamita bago, of course, bago mawala. Yun. So, ang daming pumunta sa wake. Siyempre, mga legend. Siyempre, Yun di ba? Haligi talaga siya ng music and TV and film Siyempre, malungkot din si industry. Eddie Gutierrez. Yes. Tapos si Annabel Even si Rama. Annabel, Yeah. even si Lotlot, ang ganda na maganda rin yung pinost niya. Ang pinost niya about Mamita. Kumbaga, ang ganda lang tingnan na kahit na, of course, alam natin na si Lotlot at si Monching ay matagal nang hiwalay. Si Lotlot ay may iba ng Ayan nga, asawa. may nakita nga ako kasi nandun yung nandun asawa. siya, may oo. iba ng asawa. Pero nakakatuwa lang na yung relationship o yung respeto nandun pa rin. Hindi maganda yung sinulat ni Lotlot. in fairness. Actually, di ba yung Mamita, dyan nga natin nakita yung tinatawag natin sa ngayon na parang blended family. Kasi nga, di ba, kahit with kina Tita Annabel na pamilya, kina ganyan, masasaya sila. No, tsaka si Tita Pilita talaga, siya yung isang natatanda, naabutan ko siya senior, na siya star. Ang walang ka-ere-ere. Di ba parang kahit hindi kanya kilala or bago ka lang, nakuha siya Very professional. Magaling komedyante, di ba? Ngayon magkikita na sila ni Elizabeth Elizabeth Ramsey. Ni Ramsey. Tita Elizabeth, ang true. best friend din niya yan, di Correct. ba? Paano ako kumanta si Tita Pelita? Gumagano siya. Si Mamita rin ang tumulong kay Yes. Elizabeth Ramsey. Kay Jaya. at kay Jai. Oo, nag-ano dito. Yun. Okay, kaya si kaya Jaya. pong buong Marites University. Saan ba Sana sa as a suggestion, nagawa nila Janine ng parang, museum. O pwede rin parang Pwede gano'n. rin. Yung Correct. mga gowns niya, Correct. yung mga plaka niya. Kasi syempre Oo, legend syempre, to. Correct. Lalo yung mga na-preserve pa nila mga vinyl, ano bang tawag natin doon, di ba? Saan ang wake? Sa Heritage. Heritage. Ang alam ko, 3 rooms sa Heritage ang Dito. Inoccupy nila. Yeah. I think tomorrow night ang last night. Yun na. Then siguro, kasi cremated naman. Yan, hindi na paaabutin ng Biyernes, mga Holy Week, Oo, kasi wala nang libing. Okay, So, nakikirami po ang buong Marites University. Mamita! Sa mga ni Mamita. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Okay mga Marites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Tapos na yan, di ba? Brought to you by 24/7. PhD. di Sa ba? ating mga kamarites na nais matikman ng kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamaritas, dahil hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, sure na solve ka dito! Ugbo 24/7! Ito may, dire-diretso, lasik na ibalita natin to. Ito may mga latest. Yes. Marjorie Barreto, di Haba pinalagpas niyan, oo. ang mga patatsada ni Dennis Padilla. Unang ugbo natin. Kanino to? Kay Ayan. Fu. Dahil dyan, ito nga nagpa-interview nga si Marjorie kay OG Diaz. At tignan nyo, nag-take down sa notes ako. Ay, dahil sa ay, haba. Napanood ko yung haba na yan. So, Two parts yan, 2 parts. So, i-rundown lang natin. Kung may mga hindi ako mabanggit, edi isundutin na lang natin. Oo. Una, sabi ni Marjorie, simula pa lang alam na ni Dennis na hindi siya kasali doon sa Walking Down the Aisle. Sinabi na sa kanya ni Claudia yon. Tapos yung kalagitnaan, nag-request si Claudia na sumama siya kaya sa kalagitnaan pero hindi niya inabot sa husband, sa groom. Kasi naglakad din si Marjorie with Claudia. Pero sa kalagitnaan na daw. Tapos nung papunta na daw doon sa groom, hindi na raw siya sumama. Kasi may ano ng simbahan yun. Mga coordinator na nagbibigay ng instructions sa gano'n kasi
Kasi parang pag in-endorse mo sa husband, parang ikaw yung may ganun pang may mga ganun, seremonya may pero ceremony. hindi niya daw umabot doon. Tama ka. Tapos sabi ninda, wala silang time para atihin si Dennis dahil ang focus nila ay doon sa ikinakasal. Simula pa lang daw, umi-eksena na si Dennis sa simbahan. Lakad daw ng lakad, tapos tinataasan ng boses yung mga coordinator. Humiwalay daw ng upuan sina Dennis at Jean, yung kapatid, dahil may sarili silang mundo. Ito ay ayon kay Marjorie. Ang nanay ni Dennis ay binigyan ng magandang upuan. Correct. Hindi rin totoo na umiyak ang nanay ni Dennis. May photo na ipinakita si Marjorie. May resibo. May resibo siya na inaakay pa ni Marjorie si Mother after ng pictorial sa bagong kasal. Kasi nakita niya, nagpicture si Mother ni Dennis, si Dennis at yung bagong kasal. Nung bumababa daw, nahihirapan bumaba si Mother. So, hindi rin niya matiis at bilang respeto, Mami Inalalayan niya, Lina pa rin ang tawag niya kay Mother. Umakyat siya at inalalayan niya. Tuwang-tuwa daw si Mother at sinabi pang, namimiss na kita, Marjorie, ang ganda-ganda mo pa rin. At maganda yung picture nila na nagtatawanan pa sila. parang saya nila. So, Diba? sabi nga niya kay OG Diaz, mukha bang umiyak si Yes, Mother? yeah. At sinasabi rin ni Marjorie na hindi siya apologetic na siya ay nakaupo sa harapan dahil siyang naging nanay at tatay ni Claudia Yan. from the beginning hanggang sa huling araw ng pagiging single ni Claudia. So hindi siya apologetic na umupo siya doon sa harapan. Oo. Sabi niya, I deserve that seat. Yes. Totoo din daw na ayaw niyang makatabi si Dennis dahil ayon kay Marjorie, maangas si Dennis. Yes. Okay. Tapos, ni-request daw ni Claudia na maging pribado ang kasal, pero mas inuna pa raw ni Dennis na mag-post ng negative na reaction. Tapos, binanggit din niya na merong anger issue or bad temper si Dennis Dennis, di ba? ever since. Lalo na daw noong sila pa. Earlier na. Oo. Oo. Na nakaranas daw siya ng emotional, physical at verbal abuse Yes. kay Dennis noon na nakita ng kanyang mga anak. Ayan. So basically yun yung mga sinabi ko. Mga Meron key. pa. Oo. Pero meron, dagdag natin yan kasi di ba doon sa sinasabi mo physical, ilang buwan pa lang daw itong si Julia, Yes. nakarana siya na sinapok siya, nasira yung eardrum niya. Actually, sabi niya nawala ang eardrum niya na kailangan bang Saan napunta? may cartilage. Hindi, kinakabit lang pala yun o may nilalagay Hindi lang. baka hindi ko nag-crash. I don't Oo, yun crash. yung pagka-explain niya eh. Tapos gumawa ng Oo, tapos makikita nga daw, yung pinakita niya kay OG, Scalpo. yung operasyon na talagang ano siya. Tapos, sinabi rin niya doon, ano pa yung pagkasabi niya na, yung si Dennis nagdala ng sarili niyang videographer na for the obvious reason kasi nga tama ka, lakad ng lakad lang daw. Wedding? Yes, naglabas para pakunan daw kasi alam mo na, para gamitin siguro sa social media. At kaya wag mo daw ididina yan kasi may sarili siyang photographer at videographer. O yun. Tapos nagkaroon din siya ng mensahe kay Jean. Kasi isa si Jean sa mga tumalak din sa... Yes, na ang haba din. Social media. Sinabi, in fairness, in fairness kay Marjorie, naghimay-himay Okay, na talaga. viewers. Thank you po. Diretso ko lang. Wow, we have 2K viewers! 2K viewers. Thank you. Salamat. Anyway, go. Thank you. Diretso tayo. Okay, nahimay-himay ni Marjorie yung mga pangyayari Yes. ng dire-diretso, ng walang bakel, ng talagang maayos na na-explain. So, sinabi niya kay Jean na, sorry Jean ha, sabi niya, una-una hindi ka na maimbitado. Walang memory si Julia sa'yo at ikaw sa kanya. You do, Diyos ko. sorry, not Julia, si Claudia sa'yo at vice versa. So parang niliwanag, nagulat lang siya na ang daming Parang hanash. huwag kang sumausaw. Yeah. Tapos sabi pa daw Nag-chewing parang ka. nag-uudyok pa daw yung Jean lalo kay Dennis. Yan. Imbis daw na ipacify niyo si Dennis, nanggagatong pa kayo. Yes. Kasi daw merong eksena doon na parang, anong gagawin niya? Parang ganun daw si Jean. Saan siya siya? upo? Bakit ganyan? ganun daw. Yun. Diba? So, eto, yung mga netizens, well, base sa mga nakita ko, mas marami talaga after magsalita ni Marjorie, lalo Ay, na yung talagang lalo na yung mga nanay, mga Yes. single mothers, Yes. nakarelate doon sa mga statement ni Marjorie. Lalo pat nung meron siyang pahuling statement na kapag yung mga anak ninyo, halimbawa mag-aasawa, dapat pag may red flag na,
Kasi Totoo naman yan. wag nyo nang ituloy pa kasi yan ang magiging tatay ng mga anak ninyo, sabi tama. niya. Tapos siya naman din daw, alam daw ng mga anak niya yung mga pagkakamali niya bilang nanay at nakita yun ng mga anak niya. Wala raw siyang tinago sa mga anak niya. Ayun. At kinumpirma din doon ni Marjorie sa interview na totoong nagkaroon ng lunch itong binalita ni PH last time na yung may post Sure. sila magka-picture ganyan. Pero nagkaroon na nga din daw doon ng usapan dahil nung una ayaw daw talagang papuntahin na ni Claudia. Oo. Kaya lang kinausap nga daw niya yung papa Marjorie, niya oo. na ganito ganyan. Dahil si Marjorie pa nga daw yung nagsabi na minsan nga may conflict sa kanilang mga anak sila dahil sabi, tatay mo yan, may karapatan din naman yan. Ikaw ang mag-imbita. Kumbaga pag-isipan mo kung anong nilalaman ng puso Yes, mo, yes. yun ang sundin mo. Sabi nga ni sabi niya, Marge. ipag-pray mo yan. Ipag-pray mo yan. Sabi niya, that is right. Sabi niya, that is what's right. Sabi niya, na imbitahan mo ang tatay mo o Yun father nga mo. lang, Pero ipagdasal mo kung So, feel mo. finally, na nagkasundo sila na, Papa, hindi ikaw ang maghahatid sa akin. May mga ganun ang usapan na hindi nga nito sinunod dahil nag-eksena na doon sa wedding. Correct. Yun. At meron pa siya, ewan ko totoo ba yun, meron pa siyang vlog na kung ano iririgalo niya. Oo, yung sombrero. sombrero. Yun daw, Oo, parang mercs, astig. parang gano'n. Oo. Mercs. Diba? Tsaka yung bagoong na parang, basta parang binalag pa yung gano'n na parang, Oo. Ilang oras yan bago ano. oo, parang medyo ano din. Ako sorry. Alam natin, naiintindihan natin yung Ayan pakiramdam. astig merch. luman-luman. Yan, at bagoong. Ano ba yung astig? Ano ba yung astig? Pelikula niya yun. Parang merchandise. Pelikula niya yun. Yung sombrero may astig na ano. Nakita ko din yung sombrero. Pelikula niya. okay. Pelikula niya yun. Yung bagoong hindi ko napansin. Sweet and spicy. Basta ako lagi, isa lang ang stand ko dyan. Kahit nung araw pa na may issue sila ng mga anak niya. Dahil ang pakiusap lang naman ng mga anak. At ako bilang anak, kayo din, most likely, alam natin yung feeling na kung okay tayo, pwede bang in private na lang, may relasyon tayo, pero hindi naman kailangan na ibando pa or i-publicize or isokmed. Both Kung ways, bakit- kahit negative and Yes, positive. positive or negative. Negative, yes. Atin to. Bakit naman din kasi si Dennis talaga, hindi niya papigilan yung sarili niya to post it. Kasi mas, may mga ilang netizens na nga na ina-advise siya na mag-seek na doon ng professional help kasi mga mukhang iba na yung mental nung tao. May ganun na nababasa lang natin na komento. Lagi naman siya. It's making a mountain out of a molehill. Yeah. Pero as of now, hirap nun, close niya na yung kanyang yung comment section ng niya kasi nga pinapatulan na lahat, ayaw na niya. Siyempre. Clinose niya. So, segue mo dun sa sunod na Ito item. ugbo pa rin tayo mga kamarites. Ito, Dennis Padilla, kinampihan nga ba ni Kier Legaspi at Jano Gibbs? Kasama to sa pelikula nila dati. Oo, kasi itong si Kier, may interview din ako napanood dito through Ray Pumaloy. nagsalita rin niya. Na tinatanong din. Pero hindi naman niya sinasabing direkta na pero sabi niya, as a father, nauunawaan daw niya yung Kanino pinagdaanan. anak si Claudia? Si Danny ang anak Danny niya. anak Danny niya. anak Si ni Danny Kier ang anak Legaspi. ni Kier. Panganay. Oo. Pero hindi naman sila nagsamang matagal ni Marjorie. Basta ang kunento lang niya, sinabi lang naman nito ni Kier na naunawaan niya sa father, pero sabi niya hindi daw niya alam yung buong kwento dahil siyempre, nakatrabaho lang niya sa industriya. Pero may sinabi siyang parang dati pang nangyari na parang sa tingin ng mga netizen, kapintasan ni Marge kasi sinasabi na kung natinamaan ka pala or kung nasaktan ka physically nitong si Dennis, bakit daw hindi pinapulis? Bakit daw hindi di ba? Para malaman ng lahat na, di ba? Kasi violence against Wala pa noon yung batas na yun. Ayun. So anyway, ganun ang take nung Plus, kunento rin niya na nung mga time na nagkaroon din ng problema si Danny sa mama niya, sa kanya naman tumuloy, sa kanya tumira nung naglayas daw ito sa kanya. Ay, mga ganun. So, pinapalagay nung iba na parang, kinakampihan niya si Dennis. Pero itong matindi, si Jano Gibbs, na parang siyempre bilang kaibigan, sabi niya, nakikisimpatiya lang naman ako. Masama bang makisimpatiya sa kaibigan? Sinagot niya yung mga bashers siya. Dahil binas talaga sa tinawag siyang enabler, tinawag siyang kung ano-ano. Sabi, kakampi ka na rin lang sa ganyan-ganyan pa. Pareho kayo, may mga ganun sa kanya. Ilang beses sila nagsama kasi sa pelikula. Hindi, So sinagot talaga ni malapit na magkaibigan. Pero sabi niya, hindi ko kinakampi ako nakikisimpatiya lang ako sa kanya. But ano man tawag natin doon sa pakikipagsimpatiya kung di ba parang pagpabor mo doon sa kaibigan mo. So, yun lang. So, nagtatanong, bahala na po kayo mag-interpret kung yung mga sinabi ng dating ni Kier na dating karelasyon ni at may anak sila pagkampi ba kay Dennis o itong si Jano kumakampi ba talaga kay Dennis? Yun lang. Pero Diba? sa side ni Kier,
alam mo sila Zoren, yung lola niya doon. Oo. Basta yung family Close. ni Kier, okay kay Danny. Yes. Okay si Danny sa kanila. Bukod tanging siya na biological father ang hindi sila okay. Yun na. So, I mean, So, May issue. Dahil sa nangyari, dapat alam na nila yung dapat na pag-aralan, natutunan, di ba? Oh. ay nako. Thank you po nasabi ko sa na ating please ko dyan. 2.2. Ayun na. Hoy, grabe yung 2.2. Maraming salamat. Thank you very Alam mo, much. nakabakasyon na yata. Ang dami na. Oo. Nakakatawa Grabe. naman, di ba? Okay, ang pating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! O, di ba, mga kamarites? Nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin pong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Okay. Kabaon Ito na, talaga. mga Marites, tuloy-tuloy pa tayo. Nang-scam kay Ivana, nagtatago na sa ibang bansa. PhD. Yes. Sino yan? Actually, narinig ko na to Ah. ahead of this. Ngayon, itong si, alam nyo na, ano ba tawag sa kanya? Kay Christian na Albert Martinez. Gaza. Oo. Ay, ewan ko sa Wala. kanya. Ay, vlogger, Oo, ano, parang- influencer. Oh. Parang ano na din, Parang ganun niya si Ivana. Vlogger. Sino, sorry? Si Christian Gaza. Oh, yung mga... Sian Gaza. Sila lagi nag-expose Yeah. na mga kung anik-anik. Kahit wala sa Pilipinas, ang daming nalalaman. Oo, di ba? Although, aminin naman natin, may hit and miss. May mga Oo, talagang yes. Meron napasabog ano rin, niya. oo. Pero meron din naman parang questionable kung totoo ba. But anyway, di ba alam naman natin yung issue ni Ivana dito kay... Kanino? Doon sa may-ari ng Luna ba ang pronunciation ng Oo, yung Luna. Yung ano. Luna by Drake Dustin. oo. Okay. So ito na, narinig ko na to dati pa na itong may-ari o itong Dustin or anong pangalan, ayun, Dustin nga, parang na laging na-spotted sa casino. Okay. Kaso kasi siyempre may issue siya na pera, di ba? Dito, ito nga, di ba, dinimanda na siya Yaman ni niya, Ivana. oo, At ha? alam ko, hindi lang naman si Ivana, maraming tao Oo, ang umalis parang, din, di ba? I will use the word, quote and unquote, scam or naloko, yun kung sabihin nila, dahil wala nga bumalik. Wala pa rin. At parang hindi naman yata coordinate o nakikipag-usap itong may-ari. Etong si Christian Albert Gaza, in fairness to him, meron siyang resibo. May picture siya na nilabas kung saan sa casino. Sayang hindi natin hindi na i-post ito. Tapos After. meron pang talagang naglalaro sa parang ang tawag doon, di ako marunong sa kasi yung sa table or something. Mahjong table. Hindi, wala. Hindi, Big hindi ko table. alam. Big table. Big table. Basta oo. sabi niya, i-quote ko lang Cards. po yung mismong caption niya. Sabi niya, sinets ite ng scam kay Ivana at sa maraming tao gamit yung business na Luna by Drake Dustin. Nanin eh. More than one, Luna ba talaga to? Kasi Luna, LVMA to kasi eh. nga yun ang ano. More than 150 million pesos. Wow. All in all. Mahina. Medyo payat. Mas malaki yung na-scam ko sa kanya. Nagbibiro lang. Nailulong pala sa casino ng kuya mo. Nagbebenta rin siya ng fake diamonds. Nagkatago na siya ngayon sa abroad. Sinets ite. Itago. Akaloka siya. Nag-blind item. Sinets ite. Itago natin sa pangalang Dustin Lester Francisco Ibay. At may picture. Okay, ayan yan. Tao. Ayan o. Ayan, kilala ko yan. Kilala mo yung mismong Oo, Dustin Drake. Ayun. Nandiyan ako nung press ko Ay, niya. ano, nung press nilaunch. con. Hindi ako Oo. nakabita dyan. So, Hindi ko siya kilala. oo, pero so after this, hihingan ko ng statement si Ivana. Oo. Kung ano ang, Oo. hindi pa sumagot kung ano ang reaction niya. Kasi, di ba, alam ko, malaking pera. Pakita mo rin sa Pakita mo camera. rin sa camera. Ayan, parang nakita na. Yung Baka Baka hirap naman hanapin, ipakita meron mo. akong close-up niyan. Pero Ito hirap daw, hanapin oo. eh. Ito yung post ni Christian Gaza. Christian Gaza. May nabasa din akong kaugnay dyan na dinidispel naman ng company ni Rabia Mateo na wala din siyang kinalaman dyan sa same issue na oo. dyan na endorser din siya or whatever yung engagement niya. So, yun. Hindi ko lang masyadong binasa. Oh, tsaka laki-laki ang pera. Diyos ko. Nagkakasino ha. Oo, di Kaya ba? alam mo, minsan mahirap din talagang Kami pumasok madyong sa lang. mga ganyang investment.
basta ang tandaan nyo, pag too good to be true, no? Yung Yeah, mga, naman. lalo na easy money, most likely. Napakabongga nung Umayos presko ka, sa no? Manila Pen ginawa. Correct. Yan, Manila Pen. mo. Tapos Oo. alam ko to, meron din tong mga branches sa Cebu, sa ano, yeah. Ano, wala. Sa Sokmed, nakikita kasi yung iba Yung Luna nga. commercial. Ngayon wala na. Meron, wala na. Oh, marami, may ads So, pa. may sa social media nakikita ko. Okay, sige. Pero sana magkaroon to ng justice. Kung Yeah. talagang Oo, sa nanloko, pera, kung oo. talagang nang scam, sana, di ba? Oo. Alam mo, di ko nga alam nababalik ba? Talagang- Meron na ba yung mga ganyan? Hindi pa talagang basta masasabi ko may lang, mga successful Oo, na ba na oo. nagreklamo dahil na-scam sila, nakunan sila ng milyon-milyon. May mga meron na ba tayong mga naibalik Wala. talaga yung pera? Di ba remember yung Diyos ko, Wala. kaibigan mo si, Diyos ko. di ba? Pati nga si Kenchan na di ba? diba? Yung mga mga iba, di ba? correct. Speaking of Kenchan, kumusta ka Oo. na, Ken? Parang ilang Meron, buwan na. alam mo, wala sorry, na. may kumakalat sa, sa X. Oh. Na, Nasa Bangkok daw sa Songkran. Totoo kaya yun? Ano ginawa niya? nagpa-opera. Hindi, di ba? Songkran ngayon yung nagbabasaan. Ano ba? Ano si Sasabi Kiko? ko, may nagsabi wait, hindi ko pwede sabihin kung sino yung nagsabi, pero kung makalat daw sa X, hindi ko yan confirm, kaya hindi ko yan niline up, pero bila nabanggit mo, sabi ko, bakit naman kamukha lang? Kasi Asian yung itsura ni nga. Kenchan, Yeah. so posible marami siyang kamukha sa Grabe. Bangkok. Sana kinuna ng picture or ano. Anak, Kiko, Baka si Kiko naka-Destiny andun Or Rose. video, Kiko mas- Naka-Destiny Rose daw. Oo. hindi kasi Kuhanan mo, may Kiko. event ngayon sa Oy, Thailand, Songkran, yung Songkran, Songkran. yung basaan. Ay, San Juan. Parang ganon. True. Gamit ang water gun. Okay, Oh, okay. go. Sige. Nagtataka ka pa, dami-dami kayo. Lalayo ka pa ba sa mga gobyerno nila? Mga Sabagay. kinukurat nila na ako, di naman nakakabalin. Oo diba? naman, Ang laki oo. nila na-scam Oo. sa kanila. Oo. Basta ang dami. Kaya Hindi pa napaisip ako bigla. Sandali, lalayo pa tayo. Ako nga pala na-scam. Oh, di ba? Naalala niyo yun dati kung Nagko-complain. Di ba? May mga legal Oo, complaint. di ba? Kung Ayan, ano wait. ba? Naku, meron ata. ayoko na magsalita. Ayan, siya ba yan? Ay, nakatalikod eh. Nakatalikod eh. Ako talikod naman, ikaw Parang naman. hindi naman. Parang hindi naman. Parang hindi, Talaga. te. Kung masyadong Sa katawan assume pa lang, eh. parang- Pero totoo yung sinabi ng friend ko na nakita. lumalabas sa X or Twitter Na? nakita nga daw doon. Sa Thailand? Oo, sa So, punta tayo na Thailand. Possible din naman. Ano ka naman ang gawin ni Ayun, Ken ay? when you search sa X na Kenchan Songkran, nilalabas. Pero hindi ko makita masyado. Pero kasi base sa katawan, parang parang hindi. Well, laki nung Baka katawan. naman pumaya o tumaba na. Kasi Hindi nandito lumaki. lang talaga siya sa Asia eh. Di ba na ano, yung Southeast Daw. Asia kasi nung binilita natin, Hong Kong, Taiwan. nasa Hindi, ang balita ko Taiwan. nung Taiwan pa nga eh. Oo, di ba? well, Ayan tinan mo, pag sinerch mo, Kenchan, bigla lalabas Songkran. Oo Tapos nga. Kenchan, Bangkok. Bakit pero napunta I na kay think naman si Kenchan? Ken, I'm sure he's doing something. I mean, alam ka naman nakatunga nga lang siya sa bahay, di ba? Sige. Abang-abang na lang tayo, Pero mga ang tagal na Marites. rin. Eto. My goodness. Eto, balita. Magwa 1 year na. Oh, That's di ba tayo July, na- I oo, think. Balitang musika naman tayo mga Marites dahil ang grupong 1621 nag-launch ng EP at suportado ng ibang Pipa PhD. Yes, nag-launch na ng EP ang 6 na miyembro ng 1621. Ginanap ito noong Friday sa Holic Bar nga ba tawag doon? Sa may QC. Okay? Ay, mga pogi yan Yan, ito ang binubuo ni na Pan, JM, Migs, DJ Win at JC. In fairness, ang gaganda ng mga songs nila ngayon. And nakaka-proud lang. Kaya ang gagwapo nila, ha? At Gwapo nakaka-proud lang dahil nakita ko yung beginning nila from 2 years ago. Ngayon, ang sobrang laki ng in-improve ng grupo na to. Voice, even dancing and everything. Sabi ko nga, wish ko talaga na sumikat talaga kayo. Yun Kasi na. bukod doon, mababait din. Anyway, ang isa sa single or track ng kanilang EP ay yung Bababa. Hindi ko Ano? Bababa. Na nagtitrending ngayon, nagba-viral na yung mga ibang iba ng SB19 ay nakakollab nila dito. Parang Ba, ba, sinayaw ba, daw nila. ba. Bababa. Yan. At tapos nung launch, Sige, paano? 1621 to. tapos nung launching nila, ang daming mga P-pop groups din na nandun to give support. Wow. Ando ng Kalista, ando ng BGYO. BGYO. At marami pang iba. So,
natutuwa rin ako sa kanila makita Magaling kasi yung BGYO. napaka-supportive ng, sabi nga nila, more than ever, parang sobrang solidify pa yung P-pop. Kumbaga, instead na aaway-away, di ba, the usual na ganon, or Magsuportahan na lang. yun nga, instead na gano'n, nagsusuportahan sila. Which is, napakagandang tingnan. Kasi nakita ko rin yan nung nilaunch din yung Kalista, ang dami ding mga P-pop na nagbigay ng support. So, sana nga, tulad ng K-pop, ay umalagwa palalo ang P-pop. And At with that, magtulungan talaga sila ng bongga. so, Congratulations, oo, 1621. Yes, siyempre pwede yung makatch or paano yun? Binibili. Ano tawag Sa siguro? Spotify, Stream. stream. Hindi, di ba yung they streaming. also need to To subscribe parang or ganun ano. ba yun? oo. Or sa Spotify yata yun. Sa Spotify Okay, meron, may avail. gano'n. Oo, ganon. So, ano na po yan? Out na. Out na. Anong title ulit? Ba. Hindi, sa Pulso, yung kanilang EP. Sabi ko kasi kanina pa. Ang baba, ayan kanilang, isa sa mga Collab. single nila. Collab. Aside sa Maria, ang ganda rin ng Maria na to. Akala ko na yung Yan. ba. Anyway, Gusto ko nga antayin yung nyo, baba, magiging baba. guest natin yan dito. Yes! Sa Marites University. 1621. Yes. Music naman kaya tayo. No? Pag ganun. Yun na. Okay, May mga iba Marites, naman. Ito pang item natin, Vice Ganda ni Ion Perez at Ryan Bang talo sa pustahan sa PVL Championship, Rob. Oo, kasi nga nung Sabado naganap na po yung Game 3 ng Philippine Volleyball League. Dahil nung bago pa sila pumunta doon, gabi yun 7 p.m. Nung sa showtime, bago sila nagtutuksuan sila doon. So parang nagbabanggitan sila sa mga grupo-grupo. Itong grupo nila Zanjo Marudo, Daniel Padilla, sina L.A. Tenorio. Parang nagpustahan sila kasi puro sila mga Creamline supporters and fans. Nangyari nga po, kasi for the past 6 years yata, puro Creamline ang nag-champion. Nagwawagi. Very first time sa history ng PVL, Petrogas ang nag-champion. Tinalo yung grupo ni na Eliza Valdez, Michelle Gumabaw, Sina Galanza, etc. Nitong bagong grupo ni na Van Sikel, ni na Phillips, at marami pang iba. So, natalo yung pustahan. Natalo sa pustahan. Ayon dun sa nagkwento sa akin, medyo malaki-laking halaga din, ha? 500,000 daw, di ba? Oo, ang pinag-uusapang pustahan nila kasi parang isasama din dun sa mga Barya lang yan kay Vice. sa bagay. At saka may contribution siguro si Naraya. Correct, oo. So anyway, congratulations dito sa Petrogas. Petrogas kasi yun ang after so long na nagre-reign ang mga Creamliners dyan, sila na ang nag-champion. Ito, bago tayo magbukas sa isang linggong chismis, ito, batiin ko lang si Bel Constantino. Yes! Din ang Betro si Mr. Poo. Finally, I was able to watch live. Request ko to greet our princess, Monica Bianchi, tomorrow. It's her 35th birthday tomorrow. Yes. Mr. Fu knows her story. Oh, yes! Thank you in Monica. advance, Fab Four. Happy birthday, Happy birthday, Monica! Bianchi. Princess Miss Monica. Thank you, Miss Bel. Monica Bianchi. Yeah. Happy 35th Ang birthday. ganda ng name niya, Monica Bianchi. Constantino. Okay, mga Martes, yan po ang ating isang linggong Chismis! Nako, ang bilis. Sunod na po ang daho. Abangan nyo.